praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Thank you, Father. Great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Doha, QICM, mga dati kong kaalsad group before, dyan din sa Doha. At sa lahat po na forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po at welcome ang bawat isa. Sige po, ayan, good morning Sister Tess UC. Ayan, magandang umaga. Tayo manalangin. Maraming salamat muli, Panginoon, na kami ginising mo sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan at katapatan mo. Patuloy namin iaalay ang aming sarili at ihahandog sa inyo ang buong maghapon na ito, pati na sarili namin upang ang kalooban mo ang siyang aming masunod. Salamat po sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat sa matuwid at banal na pamumuhay. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Excuse me po. Ayan. Sister Evelyn Oblea, Sister Norma Liman, Sister Madonna Licop Cruz, Sister Maricel Gemulo Tolentino, Sister Irene Javier Bautista. Ayan. Maraming salamat sa inyo na nandiyan. Purihin ng Panginoon sa bawat buhay po nating lahat. Ayan. Brother Nan Carion, ayan din si Sir Jeneline Carlos UC, ayan. Maraming salamat. Okay. Kahapon po ay ating pinagbulay-bulay ang patungkol sa tunay na pag-ibig na sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At nabanggit ko nga po na kailangan ay magsulit tayo, mag-examine tayo, mag-test tayo sa ating sarili. Gaano ba natin nasusunod ang mga salitang inilagay ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan? Kaya kahapon ay pinagkumpara natin kung alin ang uri ng pag-ibig ng Diyos at kung ano yung hindi. So kahapon, pinag-aralan natin na ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, ikinagagalak ang katotohanan, mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtitiyaga hanggang wakas. So yung hindi naman pag-ibig lang sa sarili o sa kapag maayos lang ang mga sitwasyon, ganito naman. Yung hindi pag-ibig ay yung nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas, magaspang na ugali, makasarili, magagalitin, mapagtanim sa kapwa, ikinatutuwang ang gawa ay masama. Doon po makikita natin. Both positive and negative ay inilagay na ng Panginoon doon. Para sa ganon, ay mapag-isip natin kung anong uri ng pag-ibig mayroon tayo. Kaya sana po ito ay nagbigay sa atin ng pamantayan. Ibig sabihin, doon natin ipinapantay ang ating sarili sa salita ng Diyos at hindi sa ibang tao. Ito ay personal nating sinusuri ang ating sarili kung nagagawa natin ang mga bagay na iyon. Tayo po ba kaya ay makapapasa sa matyaga? Matyaga na nung una, tapos yung huli, matyaga hanggang wakas. So ang number one po na sangkap ng pag-ibig ay yung katyagaan. Bakit kaya po sinabi ni Lord yun, ano? Well, mahina po tayong lahat. Ibig sabihin nun, hindi naman lahat ng pagkakataon ay matibay ang ating pananampalataya. O kaya, palagi maayos ang buhay natin. Madalas, marami tayong pagsubok. At doon sa mga pagsubok at doon sa mga nararanasan natin, doon nasusukat ang tunay na pag-ibig sa atin. Gaano tayo katyaga na maghintay sa panalangin,
Gaano katagal tayong mananalangin para makita natin ang bunga nito? Bahagi po noon sa panalangin ay ang sangkap ng pagkatyagaan. Yung una nga, ang pag-ibig ay matyaga. Bandang huli, ganun din. Matyaga hanggang wakas. Ano kaya po yun? Check po ba yun? Ilang percent? 50%, 60%, 70%? Anong porsyento? Ikaw at ako lamang ang makapagsusulit ng ganon. Personal yan. O, paano kaya yung kagandahang loob? Maganda lang ba yung loob natin pag mabuting ginagawa sa atin? Kapag hindi, maganda pa rin ba yung loob natin sa iba? Nasa sa atin po yun. Check natin ang ating sarili kung talagang nagagawa natin yon at ilang porsyento. Diba? Ikinagagalak ang katotohanan. Well, siguro po dahil tayo mananampalataya, talagang ang ikinagagalak natin ay ang katotohanan. Ilang porsyento rin nun? Tayo po ba'y mapagbata, matiisin? Tayo po ba'y katiwa-tiwala or nagtitiwala? Alam ko po, maraming mga tao hindi na makatotohanan ngayon. Kaya nga, binibigyan tayo ng karunungan ng Banal na Espiritu upang hindi naman tayo paglalangan. Ibig sabihin, may scam tayo. Sa mga modern na word ngayon, ay scam. Ganon. O yung tayo ay nagtiwala ka, niloko ka lang. Pero, sa ating puso, basically, naniniwala tayo na ang lahat ng tao ay may kakayanan din maging mabuti sapagkat ang itsura, the image of God is in every person. Ang imahe ng Diyos ay nasa bawat tao. So, hindi mawawala sa atin na tayo magtiwala. Pero syempre, nag-iingat din naman tayo. Nagtitiwala ka, subalit may pag-iingat at hingin mo ang patnubay ng Banal na Espiritu. Pero yung sa ating puso at lalo na sa ating mga mahal sa buhay, nagtitiwala ba tayo? Punong-puno ba tayo ng pag-asa? O nagkukulang tayo ng pag-asa? Pag nagkaroon ng problema, nawawala yung pag-asa. Hindi po. Kasama ng pananampalataya yan. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kasama sa ating pananampalataya yung pag-asa. Kasama rin yan sa sinasabi ng Diyos na pag-ibig, laging may pag-asa, hindi mawawalan ng pag-asa sa buhay. Amen po ba? Amen. Makatutugon pa po pa tayo ng amen doon. Tapos nga po, magtsityaga hanggang wakas. Doon na lamang tayo sa mga positibo. Kasi sigurado yung mga hindi positibo, di na natin ginagawa. Pero tanungin din natin ang ating sarili, ginagawa pa ba natin yon o hindi na? Yung salitang nananaghili, yung ganon. Nagmamapuri, nagmamataas, magaspang na ugali, makasarili, magagalitin, mapagtanim sa kapwa, ikinatutuwa ang gawang masama. Tignan din po natin yon. Yung mga negatibong bahaging yon, baka meron pa tayo ng ganon. At kailangan natin itong iwaksi, alisin, ihingi ng kapatawaran sa Panginoon para sa ganon ang ating buhay ay maging malaya sa mga ganyang kaugalian sapagkat hindi ito nakalulugod sa Diyos. At ang ating uri ng pag-ibig ay yung makasarili lang. Diba? Kaya nga, sabi ng Panginoon sa English, love is patient, love is kind. Love does not envy. It is not boastful, it is not arrogant. Is not rude, is not self-seeking, is not irritable, and does not keep a record of wrongs. Di nga nakalagay dun yung record of wrongs. Kayo ba kapag umiibig, inuulit-ulit niya yung, ilang beses mo nang ginawa sa akin yan ha? Isa, dalawa, tatlo, ikukwento mo pa. Kapag ganun ang ating mga, humihingi sa atin ng dispensa,
Sorry, patawarin mo ko. Oh, ilang beses na kitang pinatawad sa ganyan. Paulit-ulit mo lang ginagawa yan. Oh. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na natin nire-record ang naging pagkukulang ng ibang tao, lalo na kung inihingi na nila ng sorry sa atin o pagpapatawad. At kahit na nagkamali pa sila, ang sabi ng Panginoon, ang ating pagpapatawad sa iba ay endless, di ba? Yun. Paano ba? Nagagawa ba natin? Love, sabi niya, and does not keep a record of wrongs. Love finds no joy in unrighteousness, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Yun po. Yan ang ating pinagbubuti sapagkat ang sinasabi ng Diyos, ito na lamang ang mananatili kapag tayo nasa langit na. Diba? Faith, hope, love, but the greatest of this is love, sabi niya. Well, anyway, niripaso ko lang po uli for us to understand. Inulit ko lang uli because we're a people who easily forgets. Kung gaano binibigyan ng diin ng Panginoon ang tunay na pag-ibig. Di ka mukha ng pag-ibig ng mundo, pabago-bago. Because love is not just a feeling. It's a decision to love no matter what. Isang desisyon na ikay magmamahal, kaysa positibo o hindi, mapagmahal ka pa rin. Hindi dahil sa ginagawa nila, kundi dahil nasa sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos at nais mo ring ito ay ipahayag sa iba kahit na nagkakamali sila laban sa iyo o laban sa akin. Yung uri ng pag-ibig ng Diyos, hindi talaga yan masusukat. Sinasabi naman niya, sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya doon sa Jeremiah chapter 31, if you remember, I have loved you with an everlasting love. Minamahal kita pang walang hanggan. O, saan ka pa hahanap ng tunay na pag-ibig kundi sa Diyos? Kung nagkukulang ka ng pag-ibig, sabihin mo, kulang ang pag-ibig ng tao, saan ka hahanap? Sa Diyos ka maghanap. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, 24 hours a day, moment by moment, bawat hininga, ang pag-ibig niya ang ipinaparanas niya sa iyo at sa akin. Kaya nga, hindi kailangan na tayo ay mapagtanim ng galit sa kapwa. Sinabi na nga dun hindi tayo nagtatanim ng galit sa kapwa. Amen and amen. Sige, tuloy po natin. 1 John chapter 4, 1 Juan, ika-4 na kabanata, talatang 8. Nandyan pa po ba kayo? Meron po ba kayong response? Hindi po gumagalaw yung aking cursor. Naririnig niyo pa po ba ako? Hallelujah. So tayo po ay dumako sa 1 John chapter 4 verse 8. Basahin po natin yon. Tingnan po natin kung ano ang response ng bawat isa. Nag-amen po ba kayo? Ayun, praise God. Ayaw masyadong gumalaw ng aking cursor. Ayan, thank you Jesus. Salamat. 1 John chapter 4 verse 8. Basahin po natin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal,
Yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung kayo'y kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Hallelujah! Bagamat napakahaba po ng binasa ko, pero ito ay nagpapahayag at nagbibigay sa atin ng panuntunan. Ano ba ang sinusunod natin? Anong uri? Kaya nga po, yung mga topic na ito ay diretso sa bawat isa sa atin. Katulad ko, katulad nyo. Lahat tayo ay kailangang sumusunod sa ganitong mga panuntunan. Basahin nyo po uli yon. Pakabasa ng uli, paulit-ulit na basahin. Kasi hindi natin makukuha ng minsan lang. Kailangan paulit-ulit para maintindihan nating mabuti. Sapagkat makakalimutin tayo. Pag hindi ka napagbigyan, magagalit ka. Pag hindi nila ginawa ito, nagagalit ka. Diba? Kaya nga, kapag tayo ay laging nagagalit, manalangin muna tayo at i-check natin ang ating sarili. Baka nawawala yung bunga ng pag-ibig sa atin. Kailangan tayong magpapuno. Punuin tayo ng Diyos ng pag-ibig. Kung lagi kang naghihinanakit, lagi kang nirireklamo, lagi kang palaging negatibo. Ano yun? Ibig sabihin, yung ating i-measure natin, sukatin natin kung gaano yung totoong pag-ibig na nasa Diyos, na nasa atin. Baka kailangan nating mag-refill ng mag-refill. Ang pag-ibig po ng Diyos ay bottomless. Parang tsaa, hindi na uubos. Maglagay ka, puno na naman uli, nag-uumapaw pa. Uminom ka, mayroon na naman uli, nag-uumapaw. Kailangan po ganun sana ang mga lalagyan natin. Kung nagbubuhos ka, ibig sabihin, ipinapahayag mong yung pag-ibig sa iyong kapwa, lagi namang binupuno ng Panginoon yon at hindi mawawala. Hindi mababawasan. Bottomless nga eh. Kahit gaano kakaraming iinumin ng pag-ibig, halimbawa, meron pa ring laman at umaapaw pa. Huwag tayong humihingi sa Diyos ng mga pakonti-konti lang. Gusto natin yung umaapaw. Kailangan natin yun.
araw-araw. Kasi kung hindi natin paandarin ng ganito, kung hindi tayo namumuhay ng ganito, ano pa ang masasabi nila sa atin? Siguradong may masasabing iba sa atin. Pero hindi natin binibigyan ng pahalaga kung anong sasabihin ng iba. Ano ba ang sasabihin ng Diyos sa atin kung tayo ay sinusukat niya base sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin? Amen po ba? Ngayon, tingnan natin. Ano ba ang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos ang nakikita mo? Ano po yung sinasabi sa talatang 8, 1 John chapter 4 verse 8? Ano yon? Basahin natin uli, 1 John chapter 4 verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya, maliwanag po yun, isang negative, isang positive. Pero sabi doon, kahit lang po doon sa verse 7, 1 John chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sinasama niya sa kanyang sarili, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, yun na nga po, yung binasa natin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang katotohanang sinasabi ng salita ng Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung minsan, marami yung mga pagkakaiba. Ang sinasabi nila, ang pag-ibig ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang nakasulat doon, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Not love is God. Di po ba? Pwedeng pagbaliktarin yun eh. Hindi po. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Sipin nyo na lang po, bakit napalayas? Bakit napalayas ng Diyos ang dyablo sa langit? It was not hate. It was love. Hindi makakatiis ang kalaban na manatili sa presensya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at siya ay kabaligtaran. So, mapapawala siya talaga doon. Because he doesn't know how to love. At hindi siya umiibig sa tao. He hates people. Namumunghi siya sa tao. Kabaligtaran. Kaya nga, hindi siya pwedeng mananatili sa harapan ng Diyos because God is love. It's the opposite. Kabaligtaran talaga. Pero hindi natin dinidiyos ang pag-ibig. Iba po yun, ha? Iba po yung dinidiyos mo yung pag-ibig, hindi po yun. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ay Diyos. Hindi. Dahil maraming mga tao, mali ang kanilang pananaw sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagko-correct, nagdidisiplina. Hindi po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po okay lang sa Kanya kahit anong gawin mo. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Para sa Diyos, kasalanan yun. So you have to repent. Kahit mahal ka niya, kailangan magbalik loob ka sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Kahit na mahal tayo ng Diyos, kapag ipinilit natin ang ating sarili at ang ating paraan, sigurado, may hustisya rin naman ng Diyos. Papaparusahan ka talaga. Kaya nga may impyerno, merong lake of fire. Kasi yun talagang hindi tumugon sa kabila ng pagkatok ng Panginoon sa kanilang buhay, they keep on rejecting God, so darating din ang panahon, mapaparusahan sila. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay pag-ibig lang. God is love and God is just. Magkapantay po yun. He is both.
Sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, because God is just, di ba, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, ang lahat ng tao'y nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, yun na nga, because that is justice. Yung justisya ng Diyos, sinabi na niya, mataas ang pamantayan niya, righteousness and holiness. Sinabi na niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, dahil nagkasalang tao, ang talagang doon, kamatayan, hindi lang pisikal, kundi pagkahiwalay sa kanya forever. Pero, dahil mahal niya tayo, binabalanse niya yun. Binigyan niya tayo ng pagkakataong makapagbalik loob sa kanya sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig niya sa atin, pinatunayan niya. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang siya ang bumitbit na lahat ng ating kasalanan. Doon niya pinatunayan sa atin na mahal niya tayo. Pero God is just. God gave justice to the sin. Nagbigay ng hustisya ang Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon Kristo. Jesus Christ paid all our sins. Binayaran niya lahat yan. And by His stripes, we are healed. Kaya tingnan niyo po yun. Kaya hindi pwedeng sabihin ng pag-ibig lang ng pag-ibig ang Diyos. God is also just. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan tayong mag-concentrate doon. Subalit, dahil dumadaan na rin lang tayo dito, pantayan natin yon. Pantay din naman ang Diyos. God is merciful kasi kasama sa mercy niya, yung compassion niya, nandun sa pag-ibig yun. But God is just. Hindi natin pwedeng tanggihan ang sinabi ng Diyos na nasa Biblia. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? For the wages of sin is death. But, sabi niya, the gift of God, subalit, ang regalo ng Diyos, sinabi na niya, lahat ng sumampalataya kay Hesukristo at tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas at kanilang kinilala ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ng Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at siya lumapit sa Diyos, nakipagkasundo sa Diyos, humingi ng kapatawaran, nagbalik loob at sumunod sa Panginoon, yun! Doon natin mararanasan ang talagang tuloy-tuloy na pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kung sa ating sarili lang, we can't make it. Kaya maraming tao nagpapakabuti. Our goodness, our kindness is not enough without salvation. Kung walang kaligtasan. The wages of sin is death, but the gift of God. Yun po yun. Ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan, subalit ang regalo, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Makikita natin sa talatang yan, both the justice of God and the love of God. Ang hustisya ng Diyos, the wages of sin is death. But the love of God, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya po, kung ginagamit nyo po ang salita ng Diyos para magpatotoo sa iba, pwede nyo pong gamitin yun. Both the justice of God and the love of God is in one statement, in one sentence. Sapagat ang Diyos ay mahustisya rin. Kaya nga, ang pinag-aaralan natin ay kung papaanong nakikilala sa ating buhay na tayo nga ay mananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, maintindihan na natin ang Diyos ay pag-ibig. He loves us so much. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Kasi ganun na lang ang pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, hindi natin dinidiyos ang pag-ibig. Ibang klase po yun. Babalik ta rin talaga ng kalaban ang salita ng Diyos. Iba. Kaya kailangan hindi lang tayo nasa isang talata, kundi maraming talata na pagsasama-samahin natin para maintindihan natin ang buong kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, pinatunayan niya
Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, di po ba? 1 John chapter 4 verse 9 and 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, ipinakita niya, ipinaranas niya. Hindi lang niya sinasabi, ginawa niya. Yun ang sinabi dito. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. And this is love. This is God's love. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon dun sa talatang yun. Di po ba? Pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Hindi niya pinabayaan na tayo ay malayo sa Kanya at mapunta sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Siya na mismo ang gumawa ng paraan. Tayo nilalang niya sa kanyang wangis. Siya na rin ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Sapagkat hindi natin maliligtas ang ating sarili. Sinabi na nga, ang lahat ay nagkasala, for all have sinned and fall short of the glory of God. All, except the Lord Jesus Christ. Kaya nga, He is the sinless and perfect Son of God. Ang Diyos na rin ang nagtawang tao. Kaya nga, sinugo niya. He sent His only begotten Son para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang naging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So yung Diyos na umiibig sa atin, pinatunayan niya sa pamamagitan hindi lang ng kanyang salita, kundi sa kanyang gawa. Woo! Glory to God. Purihin ang Panginoon sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Di natin kaya talagang masukat ang lalim ng pag-ibig niya, ang lapad, ang taas, all surrounding. Ika nga, hindi natin maano lahat yan. But God loves us so much. Yun po ang mahalaga. Kahit na kung nagkamali tayo, we can always go back to God and say, Lord, I'm sorry, nagkamali po ako. Tulungan niyo po ako next time. I'll do better with the power of the Holy Spirit. Kasi nga, we can't make it. Kahit na tayo ay niligtas na ng Panginoon, tinagap na natin siya bilang sariling tagapagligtas at manunubo sa ating buhay, lalo pa nga tayong tutuksohin ng